Bago po tayo magsimula ay pahingi naman po ako ng inyong like, maraming salamat. Galit na nga talaga dito si Pildo dahil sa iilang minuto pa lamang ang nakakalipas at kakasimula pa lamang din ng senaryo, ay talagang kumikapit na lamang agad ang kanyang mana ngunit hindi nga niya magawang itigil ang kanyang stigma, dahil kakaunti na lamang ang tao na natitira para pigilan ang mga halimaw at siya ay makapagpahinga. Kaya sumigaw na lamang ito ng sumigaw sa galit at nasabi pa nga niya kung bakit hindi na lamang daw mamatay ang bastardo nating bida. Pagkasabi nga niyang ganoon ay nag-anunsyo ang system na umangat nga daw ng antas ang skill nitong private property at gayon nga din ang kanyang stigma na militarized zone. Sa pag-level up nga na iyon ay sinabing si Pildugang nga daw ay nakakuha ng skill na barrier, at mula nga doon ay talagang makikita ang paglabas ng isang mababang pader na makikitang pilit inaakyat naman ng mga ground rat. Habang pinapanood peren nga ni Kim Duk-jao ang nagngingit-ngit sa galit na si Pildo ay sinasabi nito sa isip niya na 1 oras na nga daw ang nakalipas simula nang magsimula ang laban, nag-level up na nga din daw si Pildo dahil sa nangyari at yun nga daw ang dahilan kaya nakilala sa isang bagay ang constellation ni Pildo, ngunit ang tanong ay hanggang kailan daw kaya tatagal ang constellation ni Pildo na sponsoran nito gaya ng nakikita niyang pagtagal ni Pildo sa laban ng walang tigil. Tumawa na nga din dito si Jie ng parang nakakainsulto habang sinasabi pang tingnan daw ng ating bida si Pildo dahil parang tumanda nga daw ito ng sobrang bilis. Sa isip naman ni Kim Duk-jao nang marinig yun na kanina lamang daw sinabi ng babaeng nagtatatawa sa kanyang tabi na dapat daw ay tulungan niya ang mga iyon. Hindi nga daw talaga nakakapagtaka na siya ay disipulo ni Jung Hyuk. Pinakita naman nga dito si Hwewon na talagang nakatulog ito sa kabila ng ingay sa paligid at kaguluhan na kinamangha ng ating bida dahil talagang napaka-himbing ng tulog nito na humihilik pa nga. Habang nagtatatawa pa nga itong si Jie ay tinanong ito ni Kim Duk-jao kung nasaan ba daw talaga si Jung Hyuk. Sumagot naman si Jie na hindi nga daw niya iyon alam dahil palagi nga daw busy ang kanyang master. Nang marinig iyon ni Kim Duk-jao ay pinsalto niyang sinabi sa sarili na oo naman daw busy talaga iyon, busy sa pag-iintindi sa sarili niya. At dahil parang nagsisinungaling nga itong si Jie ay hinuli nito ang babae sa pagtatanong kung anong oras pumasok sa dungeon ang kanyang master. Nasagot na lamang nga ito ni Jie na or ang normal na tanong sa pagsabing yun nga daw ay 9 AM pa. Nang ma-realize ang tanong ng ating bida sa kanya ay agad itong lumingon dito at tinanong kung paano yun nalaman ng ating bida, na makikitang binabasa na naman ang nobela na nasa kanyang cellphone na pinadala naman ng author nito sa kanya. Sa isip pa ni Kim Duk-jao na 8 PM na nga daw sa kasalukuyan kaya ang ibig sabihin nga daw noon ay 11 hours na ang nakakalupos simulan nang pumasok ito sa dungeon. At dahil nga daw parang hindi pa ito nakakalabas doon ay sa tingin niya ay kailangan na niyang kumilos na bago pa mahuli ang lahat. Sa pagmamadali nga ni Kim Duk-jao ay agad niyang tinawag mula sa kanyang isip ang Dukay Bina si Byong at nakiusap dito kung pwede ba daw niyang buksan ang shop niya para sa kanya. Mabilis naman iyon tinanggihan ng Dukay B dahil dumadagsa nga daw ang mga subscribers niya sa oras na iyon. Kasunod noon ang biglaang pag-anunsyo ng system ni Byong na sinasabing ang channel nga daw nito ay naghahanda para sa pagpapalawak. Natuwa naman doon si Byong ngunit sa pangyayaring iyon ay sinamantala iyon ni Kim Duk-jao sa pagsasabi sa Dukay B, na pwede niyang gawing palusot sa mga subscriber nito na sabihin daw niya na pansamantala itong magkakaroon ng break dahil sa kanyang channel expansion. Ang makunat namang si Byong ay talagang matigas dahil ayaw nga daw nito na isarado kahit saglit ang kanyang channel para mabuksan ni Kim Duk-jao ang shop nito. Ngunit sa huli ay wala nga din itong nagawa sa ating bida dahil pagbigay ng ating bida dito ng 2,000 na bayad para sa pag-upgrade ng kanyang membership sa shop niya, kaya naman dito ay makikitang wala ng problema itong si Kim Duk-jao at nabili na niya ang mga kailangan niyang bilhin sa Dukay B shop. Nagulat na nga lang dito si Sangga dahil bigla na lamang nagkaroon ito ng hawak na bote na magkakapareho ang itsura, na pinangalanan ng system na isang medium mana recovery potion na nagkakahalaga ng 10,000 coins, at saka na naman ay isang kulay dilaw na sulatan na pinangalanang support contract na nagkakahalaga ng 5,000 coins. At nakagastos nga daw ang ating bida ng 15,000 coins plus 5,000 coins para sa pag-upgrade ng member nito sa shop. Kaya naman talagang wala ng coins ngayon ang ating bida dahil kung matatandaan natin mga lods ay nag-upgrade ang ating bida ng kanyang stats at natira na lamang sa kanya ay kulang 21,000 coins mula doon.
Habang sinusulatan nga ni Kim Duk-jo ang binili nitong support contract paper ay makikita ang mangha sa mukha ng dalawang chikas na ito na maging sila ay hindi nila akalain na pwede pala ang ganun. Kaya naman din nagpauli itong Dukay B at nagsisigaw na naman sa ating bida na galit na tinatanong kung bakit ito bumili ng contract paper. Nakalimutan na ba daw niya na ang pinagkasunduan nila na pinanggako pa nga daw ng ating bida na siya lamang ang mamahalin nito at hindi na maghahanap pa at magmamahal ng ibang supportang constellation. Ngunit kinontra lamang ngayon ni Kim Duk-jo sa pagsabi kung ano daw ba ang pinagsasasabi nito at bakit naman daw siya magsasign ng contract para sa supportang constellation. At dito nga ay pinakita sa tinang nakasulat sa contract paper na ang pangalang Duk-jo Kim ay isang employer. Nang matapos na niya itong sulatan ay makikita ang tuwa sa mukha ng ating bida na parang may kababalaghan na naman itong gagawin, si Sangga naman na nanunood ay nasabi na lamang na wala nga daw siyang mabasa. Nang matapos ni Kim Duk-jo ang paghahanda ay sinabi niya na yun nga daw ang contract na gagawing employee ang employer. Habang dito nga ay makikita natin na talagang hingal na si Pildo dahil sa walang tigil nitong paggamit ng walang tigil sa kanyang skill na talaga namang nakakaubos ng mana. Habang patuloy nga sa pagkapit dito si Pildo sa pagpigil sa mga halimaw na sila ay pagpistahan, ay sinasabi pa ni Kim Duk-jo na 1 oras na nga daw at kalahati ang nakakalipas simula nang magsimula ang senaryo, at si Pildo nga daw ay meron pang 6 na oras at 30 minuto para gawin ang kanyang trabaho. Habang makikita nating unti-unti nang nasisira dito ang barrier ng skill ni Pildo ay sinabi pa ni Kim Duk-jo sa kanyang isip, na ang supporting constellation nga daw ni Pildo ay hindi ganoon kay aman sa simula. Dito nga ay pinakitang nakabalik na si Yeonsong at Hilyong mula sa palikuran, at sinasabi pa nga dito ni Yeonsong na nangguha nga daw siya ng mga kailangan nila nang nasa daan sila galing sa CR na kinatuan naman ni Sangga. Habang ang ating bida ay tuloy sa pag-aalala niya sa kanyang mga natatandaan na sinasabi pa sa isip na ang mga constellation nga daw sa channel ni Biryu ay mga thrill seekers. At halos lahat nga daw ng mga iyon ay lumipat na ng channel o kaya naman daw ay tumigil na sa pagbibigay ng coins dahil naboboringan ang mga ito sa kanilang napapanood. Dagdag pa nito na may limit nga daw ang pagbibigay ng sponsor ng supporting constellation ni Pildo, ngunit nakakasigurado nga daw siya na kahit ganoon ay hindi niya hayaang mamatay na lamang ang kanyang incarnation ng ganun-ganoon na lamang, at mangyayari na nga daw ang kanyang inaasahan sa mga oras ding yun. At dito nga ay walang anuan ay may dumating na mensahe galing sa supporting constellation ni Pildo na sinasabing ang constellation nga daw na ito ay humihingi ng tulong sa ibang constellation. Mula nga doon ay makikita ang ngiti sa mukha ng ating bida na parang tumama sa bingo. Sa paghingi naman ng tulong na iyon ng supporting constellation ni Pildo ay sinasabing si Prisoner of the Golden Headband nga daw ay nagtulog-tulugan lamang dito. At dito nga ay sinimulan na ni Kim Duk-jo ang kanyang plano sa pagtawag sa isang individual na makikitang nakuha ang pansin ni Pildo na akay na ng kanyang isang tauhan. Habang hawak nga ni Kim Duk-jo nang nakataas ang contract paper dito ay pasigaw pa nitong tinanong kung mamamatay na lamang daw ba ito dunang ganoon na lamang o pipirma siya ng kasunduan kasama ang ating bida. Nanlaki naman doon ang mga mata ni Pildo sa pag-akala na siya ang kausap ng ating bida na natanong pa kung ano daw ba ang sinasabi nito sa kanya. Wala naman doon pakialam si Kim Duk-jo at tuloy lamang sa kanyang sinasabi habang nakataas pa rin ang contract paper, at sinasabing hindi daw siya magiging support ng constellation dahil hindi siya constellation ngunit magagawa naman daw niya siyang bigyan ng sponsor. Pagkasabing iyon ng ating bida ay napabulyo na itong si Pildo dahil talagang parang siya ang pinapatamaan ng sinasabi ni Kim Duk-jo, ngunit bigla na lamang sinabi ni Kim Duk-jo na tumahimik nga daw itong si Panet dahil hindi siya ang kinakausap niya, kasunod noon ay talagang makikita ang gulat at takot sa mukha ng Dukay B na kahit siya ay hindi na alam ang pinaggagawa ng ating bida. Nang wala pa nga ring sumasagot sa mga sinasabi ni Kim Duk-jo maliban kay Pildo ay sinabi pa ng ating bida na bilisan na nga daw nito at sumagot na bago pa mamatay ang kanyang mahal na incarnation, ibibigay nga daw niya kay Pildo lahat ng mana potion na tinuturo niya kapag nag-sign ito ng contract sa kanya. Sa hulingang sinabi na iyon ng ating bida ay nagkaroon na nag-idea si Dukay Bibiyong at nagulat ng malala. At dito nga ay biglang dumating ang mensahe na sinasabing ang supporting constellation nga daw ni Pildogang ay nagpakilala. Kasunod ang mensaheng ang constellation nga daw na si Defense Master ay sobrang nagustuhan at namangha sa suggestion ng ating bida. At dito nga ay pinapakita ang buong tropa ng ating bida na live na nakikita sa isang screen ng misteryosong nilalang.
Sinasabi pa nga dito ng Dokaibi kung nawawala na ba sa sarili itong ating bida na hindi pa rin naniniwala na may papansin sa kanyang constellation. Dahil sinabi pa nito na sa talanga daw ng buhay niya ay hindi pa siya nakakakita ng tao na nag-offer na bigyan ng sponsor ang isang constellation. Ang seryoso namang si Kim Duk-jo ay sinagot ang Dokaibi na bakit naman daw hindi niya iyon pwedeng gawin. Sumagot naman ang Dokaibi na dahil yun nga daw kasi ay isang constellation at sa tingin ba daw ng ating bida ay makikipagkasundo ito sa isang hamak na tao lamang. Sumagot naman si Duk-jo na yung nga daw ang iniisip niya dahil ang constellation nga daw na si Defense Master ay walang-wala ng coins as in zero balance. At habang makikita nga na kumikapit na lamang sa sinulid itong si Pildo ay sumagot itong Dokaibi ng may gulat na expression. Habang grabe na nga talaga ang hirap na nararamdaman nitong si Panot sa pagtitiis mapanatili lamang ang kanyang militarized zone, ay sinabi pa ni Kim Duk-jo sa kanyang isip na ang constellation nga daw na si Defense Master ay ang constellation na naglaho na ang tahan ng mundo, dahil sa nakaraang senaryo kaya nga daw ang storya ng constellation na ito ay matagal nang nawala sa memorya ng mga tao. Ang storya nga daw ay tulad ng isang account ng incident o mga pangyayari, sa mundo nga daw ng Starstream ay yun nga daw ang kanilang pinagkukuhaan nila ng lakas. Kaya nga daw kapag ang isang constellation ay walang storya, ito ay hindi kikita ng coins at ang constellation nga daw ay hindi masusuportahan ang incarnation nito nang wala itong coins. At kapag nga daw ang constellation ay nabigo na ipakalat ang kanyang storya sa pamamagitan ng incarnation, sila nga daw ay malilimutan at tuluyan ng maglalaho. Si Defense Master pa nga daw ay hindi katulad ng Monarch of Small Fries dahil ang constellation nga daw na ito ay talagang inaalagaan at iniingatan niya ang kanyang incarnation. At ang makita nga daw itong si Pildo na malapit ng mamatay ay ibig sabihin lamang nga daw noon ay wala na talagang coins ang supporting constellation nito. Habang pinapaliwanag nga iyon ng ating bida ay makikita nating tuluyan ng bumagsak itong si Pildo na mangiyak-ngiyak na dahil ayaw pa rin talaga niyang mamatay doon. At dito nga ay makikitang nag-aantay pa rin ang ating bida hawak ang contract paper nito. Habang si Sangga nga ay lubhanedeng nag-aalala kay Pildo na nasabi pang sa tingin daw niya ay mamamatay itong si Pildo pag di pa niya tinihil ang kanyang skill. Sa isip naman ni Kim Duk-jo habang seryosong nakatingin kay Pildo na talaga nga daw na mamamatay ang Panot kapag hindi pa rin siya pinansin ng supporting constellation nito. Ilang minuto pa nga ang lumipas at wala pa ring paramdam si Defense Master kaya akala ni Kim Duk-jo ay pinabayaan na nito ang kanyang incarnation. Makikita nga nating samuka na din ng dugo utong si Pildo gang ngunit di pa rin niya din deactivate ang kanyang skill. Sa pangyayari ng iyon ay ang matagal nang iniintay ni Kim Duk-jo ay dumating na, nagamulat dito. Sinasabi sa mensahe na ang constellation nga daw na si Defense Master ay gustong malaman ang terms ng contract ng ating bida. Sa pangyayari ng iyon ay nagsanhi ng pagtalsak ng mga mata at paglaglagan ng mga ngipin ng Dokaibi at yun din ang naghatid sa kaluluwa ng Dokaibing ito sa kabilang buhay. Sa pagkabasa pa niya ng notification na sinasabing si Defense Master nga daw ay sinimula ng i-review ang contract. Nagsisimula na nga ding magdiwang ang ating bida sa nangyayari dahil sa pagkabasa niya sa mensahe, na sinasabing ang constellation nga daw na si Defense Master ay humihingi ng oras sa ating bida para pag-isipan ang contract. Bawat mensahe nga ni Defense Master ay nababasa dito ni Pildo kaya nasabi na lamang niya dito kung ano daw ang ibig sabihin noon. Sinabi naman ni Kim Duk-jo sa isip nito na binibenta na nga daw itong si Pildo habang sa isip pa ay natutuwa sa nangyayari. Ilang sandali pa ay dumating ang mensahe galing kay Defense Master na sinasabing ang constellation nga daw na ito ay nagdagdag sa contract ng sarili niyang kasunduan. Sa pagdating nga ng kasunduan naman ni Defense Master, ay dumating ang mensahe na sinasabing si Defense Master nga daw ay papayag lamang sa kasunduan ng ating bida kapag pumayag din siya sa kasunduan ng nasabing constellation. At sinasabi nga sa kasunduan ng constellation na ang employer nga daw na si Kim Duk-jo ay dapat ay respeto ang kanyang employee ng maayos, at siguraduhin ang kaligtasan ni Pildo at ang ating bida nga daw ay kailangang tulungan ang kanyang employee na si Pildo tungo sa ikauunlad nito. Sa isip naman ng ating bida nang mabasa iyon ay nasa isip na nga daw talaga niya ito na bigyan ng training ang Panot, kaya wala na siyang masasabi sa huling kasunduan dahil ang pinakang nagustuhan daw niyang kasunduan ay ang ikatlo, na sinasabing ang employer na si Kim Duk-jo ay magkakaroon ng karapatang pag-aari ng employee na si Pildo at yun nga daw ay 10 beses na utos kada isang araw.
Kaya naman dito ay sinabi na niya na pumapayag na siya sa kasunduan ng may ngiti sa kanyang mukha. At dito nga ay sinasabi sa mensahe na ang dalawang panig ay nagkasundo na. At dito nga ay wala nang tigil ang pag-ubo ng dugo ni Pildo habang ang walang hiya naman nitong kasama ay inuutusan pa ito na pigilan daw niya ang mga halimaw, na sa pagsabing iyon ay talagang masasabi na bumagal na ang pagpapaputok ng mga towers ni Pildo, kasunod noon ang paglapit sa mukha ni Pildo ng isang bote ng mana potion. Pagkakita nga noon ni Pildo ay nagtanong ito kung ano daw iyon, sinagot naman iyon ni Kim Duk-ja na kunin daw niya iyon at lumaban muli. Agad namang dinampit iyon ng naghihingalong si Pildo at sinabi pang manloloko ang ating bida, at sa tingin ba daw nito na papatawarin niya ang ating bida dahil doon. Kasunod noon ay agad na nga niyang binuksan ang takip ng potion at nilagok ang lahat ng laman nito. Kasunod noon ang sobrang bilis na paglabas ng aura sa buong katawan nito, senyales ng pagbabalik ng mana nito na nasabi pa nga ng system. Habang patayo na nga itong si Pildo para tumuloy sa pakikipaglaban ay sinabi pang kapag nalagpasan daw niya ang kinalalagyan niya ay, di na nga natuloy ang sinasabi ni Pildo dahil sa pag-utos sa kanya ng ating bida na tumahimik ito. At dito nga ay parang bigla na lamang nag-lock ang bibig nitong si Pildo nang hindi niya maintindihan. Kasunod din noon ang mensahe na sinasabing ang ating bida nga daw ay binibigyan ng karapatan na utusan si Pildo base sa contract. At dito nga ay talagang hindi na makapagsalita ng kahit na ano itong si Pildo dahil sa utos ng ating bida. Napansin naman iyon ng mga alipors nito na nagtataka din kung ano ang nangyayari kay Pildo. Sa grupo naman ni Kim Duk-ja ay makikita ang gulat sa mga tropa nito tulad nitong si Sangao at Hilyong na talagang nagugulat sa nakakagulat na pangyayarin. At mula nga doon ay nag-utos na naman ang ating bida na sinasabing bumalik na nga daw sa pakikipaglaban itong si Pildo. At sa nakakatakot at malamig na mukhang ito ay inutos pa nitong huwag hamakin ang kanyang mga kaibigan. At dito nga ay talagang di na maintindihan ang nararamdaman nitong si Pildo na maging ang mga alipors nito ay wala ding maintindihan sa nangyayari. Sa pangyayari pang ang ito ay tinawag ni Byong si Duk-ja na tinugunan naman agad nito. Kaya tinanong agad ni Byong kung yun daw ba talaga ang pinakang pakay niya sa lahat ng mga ginawa niya. Dagdag pa ng Duke ay binapano daw nangyari iyon at ano daw kaya ang kanyang napasok, na parang gustong sabihin na baka sa mga ilang araw ay siya naman ang pagplanuhan ng ating bida ng masama nang hindi niya nalalaman. Tinaas na nga lamang dito ni Kim Duk-ja ang dalawa nitong kamay at nagkibot balikat habang nakapikit. Kasunod noon ang pagdatingan ng mga mensahe ng mga constellation na na-realize na din kung ano talaga ang plano ng ating bida, na sinasabing si secretive plotter nga daw ay naintriga sa idea ng ating bida, si Prisoner of the Golden Headband naman daw ay nabitawan na ang kanyang baton sa sobrang gulat at si Black Flame Dragon naman ay hindi nagustuhan ang kalapastanganan ng ating bida. Matapos ang mga pangyayaring iyon ay tumalikod si Kim Duk-ja at nagsimulang maglakad paitaas ng hagdan, habang sinasabi na sa tingin daw niya ay sa oras na iyon ay kailangan na niyang pumunta sa isang lugar. Ang nagugulat parent namang si Ji-ye ay naalarma sa pag-alis ni Kim Duk-ja at tinanong kung bakit siya aalis sa gitna ng kaguluhan na doon. Nagising na nga din itong si Hwewon makalipas ang 2 oras na tulog nito at tinatanong ang ating bida kung saan ito pupunta. Masaya namang sumagot ang ating bida na sinasabing sa oras daw na iyon ay may isang bastardong umalis para maghanap ng mga bihirang items habang ang mga tao daw sa kinaroroonan nila ay namamatay. Sinabi pa nga dito ni Kim Duk-ja na aalis daw siya at bibigyan niya ang isang individual nang hindi nito inaasahang mangyayari. At dito nga ay pinakita itong si Jung Yokyu na sinasabing ang lalaki daw na ito ay kinailangan ilabas ang kanyang sobrang sakit na nararamdaman. Sa isip nga ng lalaking ito ay sinasabing sumusuko na siya sa kanyang buhay at sa sunod nga daw niyang buhay ay, kasunod noon ay naputol nga ang sinasabi ni Jung Yok na makikita sa mukha ang pagod na may halong sobrang lungkot na pagmumukha. At sinasabing yun nga daw ang katapusan ng ika-8 regression ni Jung Yokyu. Habang naglalakad pa nga ang ating bida ay binabasa nito ang nasa kanyang cellphone, habang tutok na tutok nga dito si Kim Duk-ja sa pagbasa, ay nasasabi pa nito sa isip na hindi nga daw dapat iyon mangyari at parang ang iniisip niya ay hindi niya matanggap na sa hinala niya ay nangyayari na. Si Hwewon naman ay napasilip na sa binabasa ng ating bida at tinanong dito kung ano ang tinitingnan ng ating bida doon. Sumagot naman si Kim Duk-ja na tinitingnan lamang daw niya ang kalendaryo. Sa isip pa nga nito nagigil sa regressor ay nasabi pang nasa 3 regression pa nga daw ang bastardong iyon kaya bakit daw kaya hindi muna iyon magbingat.
Nang tuloy nga sa pagtitig si Kim Duk-jo sa kanyang cellphone ay naghamon na itong si Hwee-won na nakakuha naman ng atensyon ng lalaki kaya lumingon na ito ng may kaina-hinalang mukha. Kaya naman nagtanong agad itong si Hwee-won sa ating bida kung sino daw yung sinasabi ni Kim Duk-jo na bastardo, mas malala ba daw yun kesa kay Pildo, tanong pa ng babae. Sumagot naman si Kim Duk-jo na oo naman daw, totoo yun. Kasunod ang pagtanong na naman ni Hwee-won sa ating bida kung magiging maayos lamang ba daw ang lagay ni Pildo. Sinang-ayunan naman iyon ni Kim Duk-jo habang makikitang umalis na ang tatlong ito mula sa kaguluhang dulot ng ikatlong senaryo. Pinulsa na nga din ulit ni Kim Duk-jo ang cellphone nito at sinabi sa isip na hinibilin nga daw niya kay Yeonsong at Sangga si Pildo, na pinakiusapan pa niyang bantayan ang panet dahil kaya nga daw talagang pigilan ni Pildo ang mga halimaw hanggang matapos ang 8 oras kaya magiging ligtas sila doon. At dito nga ay pinapakita ang kaiusap ni Kim Duk-jo kay Yeonsong na hajisan daw ng potion si panet pagkakataas ng 40 minuto. Sinabi pa nga dito ni Kim Duk-jo na limitado nga lang daw ang dami ng potion kaya umupo nga lamang daw ito doon at bantayan lamang ang mga gorilla. At dito nga ay sa pagmamadali ay punagpapawisan na din ang ating bida sa pag-aalala sa isang bagay. At habang nagmamadali nga ang tatlo ay may bigla na lamang tumawag sa ating bida at pinapahinto ito. At dito nga ay makikita itong si Ji-ye na hingal sa paghabol sa ating bida. Nagtanong pa nga ito kung saan daw pupunta ang ating mga bida. Sinagot naman agad iyon ni Kim Duk-jo na maganda naman daw at pwede nga daw itong sumama sa kanila na nasabi pang mabilis nga daw itong makagets ng pangyayari. Nagtanong naman ulit ang dalaga kung saan na sinagot naman agad ni Kim Duk-jo na nasa panganib nga daw si Jung Yok-yu. Sa isip pa nga ni Kim Duk-jo na hahamunin daw ni Jung Yok-yu ang boss ng Hidden Dungeon sa Chungmuro ng 8 beses sa TWSA, at siya nga daw ay natalo ng 2 beses at nanalo ng 6 na beses. Nabigo nga daw dito sa ika-8 nitong regression at ika-11 ngunit ngayon nga daw ay si Jung Yok ay nasa ika-3 regression pa lamang. Habang nagpapatuloy pa nga sila sa paglalakad ay kinumpirma ni Kim Duk-jo kay Ji-ye na si Jung Yok ay pumunta sa Hidden Dungeon Exit number 1, na kinagulat naman ni Ji-ye na pati iyon ay alam ng ating bida. Dagdag pa nga ni Kim Duk-jo dito na ang lalaking iyon nga daw ay 11 oras na doon sa mga oras na iyon. Kung tama nga daw ang kanyang hinala ay ang regressor nga daw ay patungo sa sarili niyang katapusan. Kasunod noon ay sinabi na din niya kay Ji-ye na sa oras nga daw na iyon ay si Jung Yok ay mamamatay na din sa araw na iyon, at makikita na nga natin na huminto na ang tropa ng ating bida dahil parang narating na nila ang kanilang destinasyon. Pagkatapos po noon ay doon na din po muna nagtatapos ang ating episode. Ang nakikita naman po ninyo ay ang ating susunod na episode. Shoutout na din po sa mga lodi kung tunay na ito, humayo po kayo at magpakarami.